Hi, good morning. So for today's video, wala lang, nanambing kasi yung dalawang bata na gusto nila magpahatid sa school. So ngayon, agahan namin umalis. Pero yan, binibreakfast nila. What's that? What's that? Ay, ako. So ano yun? Banana, peanut butter. Peanut butter banana bread. Yes. Sino ba mahilig dyan? Si Enzo o si Sky? Dalawa? And then to si Sky. Baka mamaya tanongin to sa school eh. Dahil yan nga oh. Yung Sunday nga, na-scratch siya nung kasama dyan sa church. Kaya hindi maganda yung araw niya. Baka mamaya tanongin tayo sa school bakit? Ano nangyari dyan sa mukha niya? Di sabihin na agad mamaya. Pasabi na natin agad. Kaya nga sinabi ko kay Sky eh. You tell your teacher what happened to your face, ha? Yes? No? Yan. Medyo patapos na rin naman sila. Pero mauna na ako sa kotse kasi paiinitin ko pa. Dinala ko na yung bags ng mga bata. Yan, medyo makulimlim lang ngayon. Ito, binili namin sa Costco. Pero iniwan ko na lang dito sa kotse. Kasi isa sa uli. Dahil mukhang ewan ko, hindi ata nagustuhan ni Sarah or masikip. Bye! Bye guys! Enjoy! Enjoy! Lalo to si Sky. Ayaw pumasok. Kahapon nag-declare ba siya na may sakit siya? Oo, sabi niya hindi pa daw siya magaling. Sabi niya. Bye, Sky! Bye. Si Jamie kasi 10 pa yung pasok. Kaya dito sa McDonald's ko muna siya iahatid. Bye! And syempre, tayo naman yung papasok. And then mamaya uli, pagdating ko dito sa trabaho, ganoon uli, sunduin ko ulit si Jamie. And then uwi na kami. Ayan, uwian ko na. Pero hindi naman natin kailangan magmadali. Dahil 5 pa lang naman. Pero si Jamie hanggang 6 pa. Hindi na talaga ako gagaling, tingin ko. Bakit? Sasakit mo? Umuulan pa. Oo. Sunduin natin si Jamie. Pero since kanina nga, umalis ako sa office, umuulan na. Hanggang ngayon, umuulan pa rin. Kaya nga. Sorry. Ano? Uwi na tayo. Uwi na tayo. Pagod na ako. Wow! Mwah! Love you. Enzo! Enzo, no kiss? Mwah! Yan, nag-uubos na lang kami ng tira. So, ito yung kahapon. Tapos yung torta, meron pa rin. Ito si Jamie, sa bahay na kami. May kilala Ayan, tapos. tatrabaho pa rin. Ganun talaga. Ayan, tapos na kami kumain. So, kaya lang kami gumawa ng video today dahil meron lang kami gustong i-share sa inyo na another blessing na naman nangyari sa buhay namin ngayon. Kasi sila Jamie nga, no, nakadalawang taon na rin sila dito. And nung dumating sila dito, si Sarah, incoming grade 12 na. So, nag-aaral siya ng isang taon. It's been 1 year na rin na si Sarah dito lang sa bahay. And since napag-graduate na nga namin si Francine, nag-start na nga siya dun sa bago niyang trabaho. Naisip lang namin na parang it's about time na para si Sarah naman yung mag-aral. So ngayon, yun nga i-share namin sa inyo. So si Jamie na lang yung mag-share. So happy na kami to share with you na nakapasa na si Sarah sa school na gusto niyang pasukan. So yun nga nabanggit namin sa mga previous videos na yung course na kukunin niya is practical nurse. So nakakuha siya ng slot sa school na gusto niyang pasukan. So very happy lang kami kasi parang nawawala na siya ng pag-asa dahil dalawang schools yung nag-submit siya ng application, pero yung isa parang binalikan siya, sinasabi na waitlisted siya doon. So parang natatakot siya na baka mawalan siya ng school. Kinabukasan bigla siya nakakuha ng letter of acceptance. So ang aga-aga, ang saya-saya niya. So yun nga, nakakatuwa, blessing talaga siya.
Tapos the night before nga, yun nga, parang nagkukwento nga siya sa akin na parang sinasabi niya na paano na yan, mami, ano nang gagawin ko? Walang school na tatanggap sa akin. Paano, uwi na ba ako sa Pilipinas? Ganyan. Tapos parang sabi ko lang sa kanya, wait ka lang, hindi pa naman final yung final yung sa isang school na gusto mo. Malay mo, yun talaga yung school na para sa'yo. So right now, doon ulit kami sa process ng pagpapa-approve nga ng study permit ni Sarah. So more or less, the same pa rin naman except for may isa na nadagdag na requirements, yung provincial attestation letter. Pero akala ko mahirap siya kunin. Yun pala, once na na-confirm ka na ng seat mo dun sa school. Pero hindi ko alam kung yun ba talaga yung process or yun lang yung process ng school na yun. So as of now nga, pinapaprocess ko na nga kay Sarah yung mga requirements. Like tomorrow, pupunta na ata siya dun sa police station dito para makasecure nga ng criminal record check. And then, supposed to be nakapag-schedule na rin siya ng medical niya sa Friday. But unfortunately, yun nga, medyo hindi nga maganda yung pakiramdam niya. Kaya pinareschedule na lang niya to next week. So we're asking for your prayers for financial provision na makayanan namin masustain yung pagpapaaral kay Sarah and at the same time masustain din yung basic needs namin dito. Kaya sabi ko nga kay Jamie, so from this day forward uli, medyo tipid-tipid uli kami. Kasi yun nga, medyo mahal yung tuition fee ni Sarah. Pero very very positive naman kami and very hopeful kami na hindi naman kami pababayaan ng Diyos. And still, pray for our PR, diba? Sana dumating na siya. So another chapter na naman nga to sa buhay namin dito sa Canada, no? So sana patuloy niyo pa rin kami samahan dito sa journey namin dito. Kasi 2 years yung program ni Sarah, so marami naman pwede mangyari within 2 years. So sana, ayun, eto si Jamie, taon-taon naman napopromoto. So sana ma-promote siya ulit. Grabe yung pressure. Every so often, diba, na basta i-guide lang tayo ni Lord kung saan niya tayo gusto papuntahin. Yun, short video lang tayo today kasi si Sarah ayaw naman magpa-video. And bukas may trabaho pa rin kami. So bukas nga, attend ako ng Christmas party. So subukan ko na mag-video din doon. Kaya hanggang dito na lang muna ulit. So again, thank you for watching and we'll see you in our next video. Bye! So, ayun, nandito ako sa kwarto ni Sarah. Pero yun nga, gusto ko lang sana marinig ninyo kung paano sinagot ni God yung prayers niya dito sa school na gusto niyang pasukan. Yun lang, wala lang talaga siyang face reveal. So, pagpasensyahan niyo na yung face ko. Kasi kinukwento ko nga sa kanila na parang very happy kami to say na another blessing ang nabigay sa atin ni God sa family natin, na yun nga, nakakuha ka ng letter of acceptance sa school na gusto mong pasukan. Well, kung ipa-backstory, it didn't even start there. Like, ang mahaba yung proseso to reach to this very moment. Mm-hmm. Like, I would say, it was a lot of trusting in God talaga. From the moment pa lang na pagka-graduate ko ng high school, syempre, hindi natin afford mag-college ako right away. So, I had to enter a gap year that I did not expect to be in. I did not expect to be in a gap year. So, yun. Tapos sabi nga, gap year, singular. Pero nangyari, parang humigit sa 1 taon. And after that 1 year mark, siguro dun na mas pumasok yung anxiety na, ala, saan ako pupulutin? Sa anong gagawin ko sa buhay? Bakit hanggang ngayon? While everyone else my age are progressing in life na ako, parang I'm still stuck. I'm still stuck in this gap year. And I would say, not by choice siya, but circumstantially stuck ako and there was nothing for me to do. So, in that year and a few months, prayers talaga, and yun. And then, a time came na, sinabi na lang ni Daddy na, pwede na pala ako mag-aral, afford na pala. So, I applied. Pero again, basta a lot of what happened, it did not feel conventional. Sinabi na ni Daddy na pwede ako mag-apply. So I did. I applied. And I had to wait again. So, more of the story, wait lang ng wait. Ang dami pag-wait. Okay, tapos? And then, I applied. I waited. And waited. And then, nung November 24, I woke up to an email. I waited. So, sobrang pag-wait ko,
lahat na ng email notifications. So, kinikilig ako every time my Gmail pop up. Okay. Pero it turns out, nothing related naman pala sa hinihintay ko talaga. But yun, November 24, I got an email from Your plan B from school. my backup school, supposedly. And turns out that school waitlisted me. And I was disheartened. Syempre, kasi backup school mo na siya, tapos di ka pa tinanggap. So, ano yun? Kabado ka. Saan na naman ulit ako pupulutin? So, yeah, that was November 24. The buong araw na yun, parang Down I was ka. devising plans na na pwede kong gawin, na anxious ako. And yun, nagkwento pa ako sa'yo. Kaya nga. Yun, so sobrang anxious ko na pa kwento ko na di oras. Okay. So yun, then you Tapos mentioned- anong ginawa mo that night? Nag-pray ka lang talaga? Oo, nag-pray ako. Tapos ang tagal ko nang hindi nagsusulat. Pero nag-journal ako kasi it was so overwhelming na din to me yung anxiety na, na. Okay. And then, after praying and journaling and processing, I slept. And when I woke up, actually, I have an alarm in the morning, pero di pa siya nag-ring. Tapos nagising na ako. So, I woke up without an alarm. Then, syempre, first thing you do, pagising mo, bukas ka ng phone. And then, yun, may Gmail notification ako. Then, syempre, binuksan ko na. And then, yun, may Gmail notification ako. Tapos nag-Face ID ako. Tapos yun, nag-pop up na yung parang pa-teaser ng Gmail. Ano ba yung notification ko? So, And yun na nga, nakasulat- natanggap mo na. Haba Haba ng intro mo. Ayan, O, diba? gusto Sobrang niya siyang yan eh. happy talaga. So, yun. So, nakatanggap ka na nung congratulatory email na natanggap nga siya dun sa school na talagang priority niya na pasukan. So, ano yung na-feel mo nung nabasa mo yung offer expiry date doon sa letter of acceptance? No, kasi yun, I received the email. Then, may mga PDFs na naka-attach doon. Binuksan ko siya. And this was November 25, 2025. So, you were given the offer November 25. And 1 month, you have 1 month to accept the offer or decline it and yung magbayad ka and everything to secure yung spot mo. So, nakasulat din dun yung deadline. Sabi sa deadline date, 1 month nga, diba? So, December 25, 2025, yung deadline. Eh, ano Okay. ba ang December 25? Diba, Pasko birthday? siya. Christmas. So, it's Christ Day. Okay. Yeah. So, So, yun. it was So, confirmation. It was confirmation. It felt to me na parang this really is from God talaga. okay. Yun. Thank you for sharing. So, sana na-inspire kayo kay Sarah, 'di ba? So, siya din, in her own way, meron din talaga siyang mga struggles, wins, sadness, happiness, ang dami rin niyang emotions na pinagdadaanan pala dito sa journey namin dito. So, yun lang.